Wise John showed the Lamb as the sovereign over the book of life that exists from the beginning. So si Kristo ang nagmamay-ari at siya ay may full authority doon sa tinatawag ng book of life. Yan po ang mababasa natin sa Revelation 13 verse 8 at 21 verse 27. No? Si Kristo, the book of the lambs, siya po ang may-ari, the owner, the possessor, and He has the full authority in the book of life. Siya po ay may karapatang magdagdag at siya ay may karapatang magbawas. The writing of things into the book of life has begun from the beginning. Ang sabi po ng katuruan natin, ang iglesia ay natayo ng 33 AD. Kung natayo ito ng 33 AD, ibig sabihin, sa panahon po ito, walang nasulat sa pangalan, sa aklat ng buhay. At kung meron man, sila po ay natin dinadagdag sa pamamagitan ng dugo ng ating Espiritu. Pero imposible, bakit? Sapagkat the book of life is owned by the Christ. So, yung pong salitang grepatay, which is translated written, ito po example, hindi po makakita po natin minsan sa translation. It is a perfect aspect. Perfect aspect is not the same as the perfect tense. It is a perfect tense, but yung po sa wikang Grego po kasi, yung po tenses nila, kasi pag sinabi natin tense, it refers to the time of the action of God. Either past, present, and future. Okay, yan po yung tense. Pero kung sa kanila, hindi po yan sa Greek po, hindi po yan ang emphasis. It is the aspect. So, it is perfect, that is a past tense with its current effect. Kaya ang makikita natin sa NIV para po may pakita yon, ginamit po yung salitang have not been written. Pero sa ibang translation, makikita po natin in simple past tense. Not written. No? So, yung po salitang grepatay, it is a perfect aspect, a past event with its current effect. Kaya kung mapabasa po natin dito, doon sa Revelation chapter 13 verse 8, mababasa po natin na written in the book of life at yung salita natin sa aklat po ng Revelation chapter 17 verse 8. The same po. Not written from the foundation of the world. So, ibig po sabihin, yung pong tinatawag na book of life existing throughout and every period, the Lord God is adding them to the book of life. But how? Yan. Paano sila itinatagdag ng ating Panginoon? Ng ating Panginoon sa aklat ng buhay. At kung babasahin po natin yung aklat ng gawa, aklat po ng awit, 69 verse 28, na sila'y huwag masulat na kasama ng matutuwi. So, yung po aklat ng buhay, patuloy, dinadagpok, simula po ng una. So, hindi lamang po ito nagsimula sa panahon ng ating Panginoong Kristo. It is started in the beginning, but it is a mystery. Kanina po mysterious, nagiging mystery ito sa mga taong ayaw mag-aral. Pero si Pablo, alam ni Pablo ito. The names not in the book of life will be cast in the lake of fire. That is in Revelation chapter 20 verse 15. Basahin po natin. Nasasabi po rin sa Revelation 20 verse 15. Sabi po yan. At kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibubulit sa dagat-dagatang ako. So, kinakailangan nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kung sila ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, eh sila po ay itatapon sa dagat-dagatang ako. At doon po sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 7, ganito po pagkakabanggit. 27 po. Ang sabi po ay ganito. At hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungaling, kundi yung lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng portero. Kanino papasok? Yung mga aklat ng mga taong nakasulat sa aklat ng buhay. Taas po natin ang basa sa verse 22. Ganito po ang pagkakabanggit.
At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At ang Kordero ay siyang templo. So that is a figurative language. Ibig sabihin, wala kang relasyon sa ating Panginoon si Kristo at the end. Kung ang pangantay pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Christ is the manifold wisdom of God. So alam na alam po natin ito. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. So dito po ay nagbuwas po ako ng talata sa pagkaalang ng mga salita sa pagkaklasiyado pong mahaba. Basahin po natin yung Colossians chapter 2 verse 2 to 3. Ganito po ang pagkakabanggit. Upang ang mag-aliw ng mga puso sa kanilang paglalakip, sa pag-ibig, at lahat ng kayamanan ng katiwasayan ng pagkaunwa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa mga tigbagay si Kristo. So, iyan na po natin, to know the knowledge of the mystery, both of the Father and of Christ, in whom are hidden all the treasure of wisdom. So, kanino natatago lahat ng karunungan? Ito'y natatago sa ating Panginoon si Kristo. And that is the mystery of God. That is unknown in this period. Okay? But ganun din po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 27. But we speak God's wisdom in mystery. The hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. So ito'y tinago ng ating Panginoong Diyos. The mystery, the idea of silence, hidden, which is apokerumene, is perfect past action. It is a past action. Bakit po ina-highlight po? Kasi po ito yung pinaka-importante po sa pagkaunawa. Ito po minsan hindi na-i-translate. Magkaiba po yung always, which is a simple past tense kasi po perfect. Yan hindi po natin. At marami pong preacher hindi nalalaman yan. Magkaiba po yung always at perfect aspect sa wikang Grego. It is a past action with its current event effect. Predestined, that is used in other text, no? Literally to limit in advance degree or decree. Hindi po degree yan, decree. Kamali ako ng typing. It is decree. So ibig po sabihin, yung pong tinatawag wisdom of God, it set its limit in Christ only. So na kay Kristo po ang lahat ng karunungan ng Diyos. At ito'y itinago ng Diyos noong una. It does not mean it is not effective. Halimbawa, dati pera ka na. Pero may isang daan ka. Wala ka na. Inililihin mo, itanatago mo na may pera ka. Pero kung wala ka siya, meron kang pera, inililihin mo na. That is the same thing here. Itinago siya ng Diyos, hindi nangangulugan, hindi siya gumagana. It is not me. Hindi siya nangangulugan, hindi siya gumagana. Though the assembly, ito na po yun, 3 and 10. So, pinili ko po yung literal standard version because it is closest to the Greek language. Though the assembly, nasa pamamagitan ng iglesia, no? The manifold wisdom of God, according to a purpose of ages, which He made in Christ Jesus our Lord. So ito pong talatang ito, ginagamit ng karamihan para patunayan na ang iglesia ay eternal purpose of God. That is not what the text says. Ang ipinakikilala ng talata rito, Christ is the eternal wisdom with His purpose in Christ. With His purpose is in Himself. So si Kristo po yung tinatawag na purpose ng ating Panginoon Diyos since the beginning. So the church is not the eternal wisdom. It is not the eternal plan. The eternal plan, the eternal purpose is the wisdom of God. And that is Christ. The first word from the day. Ito na po isang malaking bagay. Colossians 1:18. Who in the beginning, the first word from the day, that in all things He made preeminence. Na siya ay naging panganay sa lahat ng mga patay.